Saan ba talaga tayo pupunta, Steven? Akala ko ba pupuntahan natin si Regine? Sabi ni tatay, nakakulong siya. Hindi naman ito ang daan patungong presinto eh. Hindi na mabilang ni Steven kung pangilang tanong na iyon ng dalaga. Hindi sa presinto nakakulong si Regine, maikling sagot niya. Hindi na ulit nagtanong si Althea na ikinatuwa ni Steven. Kanina pa siya pinagpapawisan sa maaaring maging reaksyon ng dalaga, pero pinapakalma niya lang ang sarili. Pilit niyang kinukumbans na hindi magbabago ang pagtingin ng dalaga sa kanya, kahit na malaman nito ang ginawa niya kay Regine. Nandito na tayo, naguguluhan niyang tiningnan ni Althea si Steven. Hindi naman ta presinto, tinuro ni Althea ang building kung saan sila pumaroda. Mental hospital naman to, papaanong nandito si Regine? Napatingin si Steven kay Althea. Gusto niyang sabihin ng diretso kay Althea ang kanyang ginawa ngunit umaatres ang kanyang dila. Nakakanda buhol-buhol ito tuwing sinusubukan niyang magsabi sa dalaga. Kinuha ni Steven ang kamay ng dalaga sa kahinalikan iyon. Ay pangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan pagkatapos nito. Ay pangako mo sa akin na mananatili sa tabi ko kahit anong makita at malaman mo pagpasok natin sa gusaling iyon. Promise me, baby. Biglang sumeryoso ang mukha ng dalaga. Hindi ako mangangako, Steven. Ayokong mangako sa'yo kasi hindi ko alam kung natutupad ko iyon sa kinikilos mo ngayon. Alam kong hindi basta-basta ang ginawa mo kaya hindi ako mangangako. Hindi ako mangangako sa mga bagay na hindi ko kayang panindigan. Seryosong saad ni Althea na ikinabahala ng dalaga. It's true, Althea value promises too much. Para sa dalaga ay isang sagradong salita ang pangako kayo, hindi nito basta-basta sinasabi iyon. Paano kung iwan ako ni Althea? Paano ako? Papaano ang anak na Imin? Ang pamilya namin? Lahat ng pag-iisip na agad na nawala sa isip ni Steven nang marinig niya ang salita ni Althea. Pero susubukan kong intindihin ka. Hindi ka naman basta-basta gumagawa ng bagay na walang sapat na rason. Hinaplos ni Althea ang kinakabahan mukha ni Steven. Kinakabahang tumango si Steven, mas okay sa akin yun. Rayana Homes is the only mental facility in Isla Solana. Malaki ang pasilidad na ito. Staffs were greeting them the moment they entered the building. Ang daming nakakakilala sa iyo ha. Lahat pa magaganda, komento ng dalaga. Kung nasa ibang sitwasyon lang sila, matutuwa si Steven na maramdaman ang selos sa boses ni Althea. Baka magpa-party-party pa siya sa sobrang tuwa. I'm one of the owner of this institution, that's why. Pinagtaasan siya ng kilay ng dalaga. Hindi ka ba napapagod sa dami mong kumpanya na pinapalakad? Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo kakatrabaho. Hindi lang ako ang namamahala sa negosyo ko. Mayroon akong CEO sa bawat kumpanyang aking itinayo. Magre-report lang sila sa akin once a month para sa development ng mga kumpanya. Hindi talaga ako ang nagpapalakad mismo. Ang trabaho ko ay aprubahan at lagdaan ng mga dokumento. Okay, sino pala ang dadalawin natin dito sa mental? Someone you know, sagot niya nang walang pakialam pero ang totoo ay nanginginig siya sa takot. Pinagpapawisan si Steven habang papasok sila. He knows that Althea assured him but it isn't enough. Hindi siya makampante. Madaming bagay ang naiisip niya at lahat ng iyon ay hindi maganda. Bakit ka ba pinagpapawisan? It's just hot, sagot niya. Anong hot? Puno nga ng aircon itong buong building. Althea stated with a matter of facts. Para kang tensyonado. Sino ba kasi ang bibisitahin natin, bakit ka nagkakaganyan? Naputol ang pagsasalita ni Althea nang tumigil sa isang nakasarang pinto si Steven. Huminga ng malalim si Steven bago inabot ang knob ng pinto. I love you, baby. Lagi mong tatandaan iyan. Tense na wika ni Steven habang dahan-dahang binuksan ang pinto. Bakit ba para kang kinakabahan? Sino ba kasi ang nasa loob, Regine? Naging mahinang sambit ng dalawa saka ito natigilan. Nakita ni Steven kung paano nagbago ang mukha ni Althea. Si Althea ngayon ay may nakakatakot na mukha dahil sa kanyang nakita. It was Regine. She's silently sitting in a chair facing her window while murmuring something in the air. Nakasuot ito ng white hospital gown. The room has only a bed, table and chair. A typical room in every mental hospital. Steven, anong ginawa mo? Bakit? Bakit nagkaganyan si Regine?
Hindi makapaniwalang sambit ni Althea habang nakatutok ang mata kay Regine. Sumulyap sa kanila si Regine sandali bago ibinalik ang paningin sa labas ng bintana saka nagsalita. Para itong may kausap na ito lamang ang nakakakita. Tumatawa ito ng mag-isa at pumalakpak pa. Regine, ang pagiging baliw ay hindi ang pinakanabigla kay Althea. Steven, huwag mong sabihin na ikaw ang may gawa nito. Kaya ba tensyonado ka kanina pa, dahil ikaw ang rason kung bakit nandito si Regine sa mental hospital? Sinulyapan ni Althea ang binata. Iyong kamay niya, huwag mong sabihin na. Sinusubukan na lapitan ni Steven ang dalaga pero umatras ito. Tumatak iyon sa puso ni Steven. Sobrang sakit na makita ang babaeng lumalayo sa kanya. Baby, please, let me hold you, pagsusumamo niya. Sunod-sunod ang pag-iling ng dalaga. Huwag kang lumapit Steven, huwag kang lalapit. Damaloy ang sakit sa mata ni Steven. Pati puso niya sumasakit. Mas masakit ito kaysa makita si Katrina bago ikasal kay Adam. Althea, mahinang sambit ni Steven. I can explain this to you. Just hold my hands. Please. Huwag kang umatras, please. Sinusubukan ulit ni Steven abutin ang kamay ng dalaga pero tinabig lang nito iyon. Paano mo mapapaliwanag ang lahat ng ito Steven? Sigaw ni Althea. Kaba, takot at awa ang nararamdaman niya ngayon. Kilala niya si Steven pero hindi niya inaakala na kaya nitong gawin ang bagay na ito kay Regine. Ikaw ba ang may gawa nito Steven? Nang hihinandi umiling ang binata. I didn't. Kung hindi ikaw sino? Isang frustrated na luha ang kumawala sa mga mata ni Althea. Sino ang may gawa nito kay Regine? Bakit siya nabaliw? Bakit putol na ang dalawa niyang kamay? Bakit? Sunod-sunod ang pag-iling ng binata. Ginawa ko lang yun para makaganti. Nasaktan ka Althea, muntik na kayong mawala sa akin ni Sabrina. Sinaktan ka niya kaya kailangan niya magbayad. Hindi tama ang paraan mo Steven. Sigaw din ng dalaga habang may luha na tumulo sa pisngi niya. Hindi niya lubos akalain na kayang gawin ni Steven sa ang ganitong bagay. Sana pinabayaan mo na lang. Paano ko siya pakakawalan pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka niya. Gusto kong magdusa gaya ng ginawa mo. Gusto ko siyang magbayad. Steven, mali ang ginawa mo. Iyak ng dalaga. She afraid of Steven. Sobra ang ginawa mo. Hindi mo dapat ginawa ang bagay na to. Mahal lang kita ng sobra kaya nagawa ko to Althea. Sambit ng binata sa kalumapit sa kanya pero umatras siya. Mahal na mahal kita at ang sakit na makita na nahihirapan ka. Tinulak ka niya kaya dapat lang naputulin ko ang kamay niya. Muntikan na akong mabaliw dahil sa pag-aalala sa inyo, kaya dapat lang na mabaliw din siya. Huwag mo muna akong kakausapin. Huwag ka munang lumapit sa amin ni Sabrina. Iyon ang huling sinabi ng dalaga bago ito tumalikod. Pinanood lang ni Steven sa papalayong likod ng dalaga. Malakas niyang sinuntok ang pader hanggang sa magdugo ang kanyang kamay. I should have just hide this side of me, bulong ni Steven sa hangin kasabay ang pagtulo ng luha niya. Hindi mo ba talaga kakausapin si Steven, anak? Kanina pa yon sa labas na nakaluhod. Hindi mo ba talaga lalabisin? Ani Jaime sa anak. Nag-aalala siya para sa binata. 3 araw nang pabalik-balik ang binata sa bahay nila para humingi ng tawad pero matigas talaga itong anak niya. Hayaan mo siya doon tay. Sagot ni Althea habang isinasayaw ang anak. Nasa sala sila ngayon, nanunood ng balita. Hindi ka ba nag-aalala sa binatang iyon? Pabalik-balik ang sulyap ni Jaime sa anak at sa binatang nakaluhod sa may pintuan nila. Mukhang uulan pa naman ngayon. Hindi mo ba talaga siya papapasukin? Matalim na tiningnan ni Althea ang kanyang tatay. Samahan mo doon tay kung nag-aalala ka tutal alam mo naman lahat ng ginawa niya. Kasabwat ka pa nga eh. Marahan na bamantong hininga si Jaime. Mukhang sarado ang isip ng kanyang anak ngayon. Walang silbi dito ang lahat ng sasabihin niya. Matigas la naman ang ulo ng anak niya kaya hindi na lang siya tanong ulit. Saan ka naman pupunta ngayon? Mapang-yusis na tanong ni Althea sa ama na tumayo sa upuan nito. May gagawin na naman kayo na hindi ko alam. Umiling si Jaime, sasamahan ko lang ang manugang ko. Tutal kasabwat naman ako. Hindi ka aalis tay. Umupo ka dito, pigil ni Althea sa kanyang tatay. Pero hindi nagpapigil ang kanyang tatay at lumuhod ito katabi ni Steven. Althea hearts ached seeing those. Ang totoo niyan,
Hindi naman talaga siya galit sa ginawa ng binata. Alam niyang mali si Steven pero hindi niya maiwasan na matakot dito. She knows that Steven did was horrible and unacceptable. Pero pilit niyang tinitimbang ang lahat. Tay, tumayo ka dyan. Althea command. Tatayo lang ako kapag papasukin mo na itong manugang ko, pagmamatigas ng kanyang tatay. Inirapan pa siya nito. Pinasadahan ni Althea ng tingin si Steven. Kita niya ang pagod na mukha ng binata. Gusto at madumi ang damit nito. 3 araw nang nakaluhod sa may pintuan nila ang binata. Hindi ito nagsasalita at nakaluhod lang. Nakayuko din ang mukha nito. 3 araw nang walang maayos na tulog ang binata. Mula umaga hanggang gabi at nakaluhod lang ito. Hindi nga alam ni Althea kung natutulog at kumakain pa ito. Napansin din ni Althea ang pangangayayat ng binata. Wala din itong ligo sa 3 araw na lumipas. Naawa si Althea sa binata pero hindi niya kayang i-tolerate ang ginawa nito. Mali iyon. Kahit pagbalik-baliktaran man ang mundo. Hindi siya konsentidor pero hindi niya magawang isumbong ang binata sa pulisya. Ang ginawa ni Steven ay krimen ngunit handa siyang magbulag-bulagan sa batas. Hindi niya kinukonsent ang binata pero ayaw niyang makulong ito. Sige kung yan ang gusto mo. Mataray niyang sabi, pero hindi nagpatalo ng katarayan ng tatay niya. Talaga, sagot nito. Bumantong hininga ang dalaga, sinulyapan muna niya ang binata. At, ganun na lang ang kalabog ang dibdib niya nang magtama ang paningin nila. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Althea. Shoota, kung makikita ko ulit ang mukha na yon. Tiyak ako binigay ako. Inilapag ni Althea ang natutulog na anak sa higaan nila. 3 araw na din nawala siyang katabi matulog. And she felt lonely. Nasanay kasi siya na palaging katabi ang binata sa pagtulog, kaya feeling niya kulang palagi ang araw niya dahil hindi niya kasama ang binata. Hindi niya kayang makita ang kalagayan ng binata kaya umalis siya doon. Althea can't bear to see Steven at those state. Nakonsensya siya pero kailangan magtanda ni Steven. Baby, sa tingin mo ba pinapahirapan ni mama ang daddy Steven mo? Kausap ni Althea sa anak na tulog. Mahal ko ang daddy Steven mo pero mali ang ginawa niya. Althea exhale. Hindi naman ako galit sa daddy mo. Sa sarili ko ako galit. Hindi naman yun gagawin ng daddy mo kung hindi dahil sa akin, diba? Kasalanan talaga ito ng mama mo, Sabrina. Kasalanan ko to kaya dapat ako ang sisihin sa lahat. Hindi pa din talaga mawala sa isip niya ang sinapit ni Regine. Kaya pala nagpupuyos sa galit ang tita niya, dahil sobra naman pala ang sinapit ni Regine. Naiintindihan na ngayon ni Althea kung bakit ganun na lang ang inakto ng kanyang tita. Naghikab si Althea, wala kasi siyang maayos na tulog nitong mga nakalipas na araw. Si Steven kasi ang palaging nagbabantay sa anak nila kapag nagigising ito ng hiteng gabi. Si Steven ang nagpapadede sa anak kapag umiiyak ng madaling oras. Parang hindi ko na kayang mabuhay na wala ka, Steven, bulong ni Althea sa hangin at ipinikit ang mata. Hindi alam ni Althea kung ilang oras siyang nakatulog, pero nagising na lang siya sa sobrang lamig at ingay na nagmumula sa bubong. Kinumutan niya muna sa Sabrina saka pinalibutan ng unan para hindi ito mahulog, bago tinungo ang kusina para uminoy ng tubig. Si Althea ay humihikab at nakapikit ang kanyang mga mata habang naglalakad. Nagkanat pa siya ng ulo. Ang lamig naman ng hangin ngayon, aniya saka kumuha ng tubig. Umuulan yata sa labas. Natigil sa pag-inom ng tubig ni Althea nang may maalala. Patakbo niyang tinungo ang labas ng kanilang bahay. Anak nang, nanginginig na siguro sa lamig si tatay at Steven ngayon. Kaya pala maingay ang bubong nila dahil sa sobrang lakas ng ulan. Bakit nakaluhod pa rin kayong dalawa dyan? Mabilis niyang hinila ang 2 baliw na nakaluhod parents sa harap ng kanilang pintuan, kahit na nanginginig na ang mga ito sa lamig. Mga baliw na kayo, alam nyo namang malakas na ang ulan, nakatunganga pa rin kayo dyan. Paano na lang kung hindi ako nagising ngayon ha? Galit na pangaral ni Althea sa 2. Nakatayo ang mga ito sa kanyang harapan na basang-basa. Maninigas na lang kayo sa labas dahil sa lamig. Ikaw naman tatay, parang nagiging paurong na ang paglaki mo. Talagang nagpaulan ka pa, ang hirap magpalaki ng magulang. Walang sumagot sa 2, halatang ginawa na ginaw na ang mga ito, dahil kulay violet na ang mga labi saka nanginginig ang mga katawan nito. Nagkamot ng patilya si Althea sa kabamantong hininga. Magbihis ka na doon tay, baka magkapulmonya ka pa,
Kalmado niyang utos sa kanyang tatay na agad naman na sinunod nito. Binalingan naman niya ang binata na titig na kanya. Ikaw naman, hinila ni Althea si Steven patungong kwarto nila. At ang baliw talaga nagpahila lang ito. Maligo ka na doon. Ihahanda ko ang damit mo. Hindi gumalaw ang binata, nakatitig lang ito sa kanya. Pumasok ka na, mag-usap tayo mamaya. Kailangan mo muna magbanlo baka ubuhin ka pa. Dali na. Tinulak naman ni Althea si Steven. Hindi ito nagsasalita at nakatitig lang sa kanya. And ending siya ang nagpaligo sa binata. Wala itong ibang ginawa kundi ang titigan lang siya. Magluluto ako saglit ng lugaw para mabawasan ang lamig nyo sa katawan. Pakitingnan muna ang anak mo. Anak natin, paos na boses na saad ni Steven. Ito ang unang beses na nagsalita ito. Anak natin, okay na, tumungo ang binata. Parang bata na nakaupo sa kama at nakatalukbong makapal na kumot. Hintayin mo ko dito, mag-uusap tayo. Opo, sagot naman ng binata na parang tuta. Matamal na pinanood ni Althea ang binata na mahimbing ang tulog yakap ang kanilang anak. Tawagin sana niya ang binata dahil luto na ang tsampurado na niluto niya, pero heto ang nadatnan niya. Mukhang maayos na tulog pa naman si Steven kaya hinayaan na lang muna ni Althea na makatulog ito. Inayos na lamang niya ang kumot nito. Mamaya na lang niya ito gigisingan. Mukhang nag-enjoy din naman si Sabrina dahil nakahawak sa mukha ni Steven ang cute niyang kamay. Parang na-sense ni Sabrina na tatay niya iyon. Girl version talaga ni Steven si Sabrina. Siguro kung naging lalaki lang si Sabrina tiyak siyang para itong magkabiyak na bunga. Mata lang naman ang nakuha ng anak nila kay Althea. Maliban lahat doon kay Steven na nagmana. Lumabas siya ng kwarto at tinungo ang kusina. Itatabi na lang muna niya ang niluto. Nadatnan niya doon ang ama na may nakapulupot na sobrang kapal na kumot habang kumakain ng tsampurado. Ayan, ganyan nga, pagdusahan mo ang kabaliwan na ginawa mo, Kai. Kung sana, pumasok na lang kayo ng bahay hindi ka sana pasang hot singhot ngayon. Antag niya sa ama, mukhang sinisipon ito dahil panay ang bahing at singhot. Ayokong iwanan mag-isa ang manugang ko, ani Jaime sa kabamantong hininga. Huwag kang masyadong matigas pagdating kay Steven anak. Walang ibang pupuntahan yun kundi sa atin lang. Wala na yang ibang pamilya dito kundi tayo lang. Huwag mo naman masyadong pahirapan yun. Matagal nang may bitbit na mabigat ang batang yun. Hindi lang nagsasabi dahil ayaw niyang maging pabigat. Natahimik muna ng ilang saglit si Althea. Tama ang kanyang tatay. Walang ibang pamilya na matatakbuhan ng binata kundi sila lang. Biglang gumapang ang guilt sa kanyang pagkatao. Parang sinaksak ng daan-daang beses ang kanyang puso. Steven always do everything for her, pero siya, anong ginawa niya? Wala, mas lalo tuloy siyang nakonsensya. Madaming magaganda ang nagawa ni Steven para sa kanya pero wala ni isang maalala na ginawa si Althea na maganda para sa binata. All she did was to be cranky at him. Napipilan si Althea doon, parang ayaw gumana ng kanyang utak. Masamang tao na ba ako dahil wala akong ginawang mabuti para kay Steven? Narinig niya ang pagbuntong hinanga ng kanyang tatay. Kausapin mo ng masinsinan, lahat ng bagay na susulba sa mabuting usapan. Lintayan ng kanyang tatay, gamutin mo din ang tuhod at kamay ng batang yun at baka maimpeksyon pa. Hindi ko alam kung saan nakuha nun ang sugat sa kamay pero magang-maga iyon. Ako na ang magliligpit dito. Sige na. Agad niyang tinungo ang kwarto. Akmang pipihitin niya ang Sir Adora ng pinto nila nang marinig niya ang mababang boses ng binata. Palagay niya ay kung nakausap nito ang kanilang anak. Sana mapatawad pa ako ng mama mo anak. Nakagawa ako ng hindi mapapatawad na kasalanan. Masamang tao si daddy. Hindi ako karapat-dapat na maging daddy mo, pero handa akong baguhin ang sarili ko para maging karapat-dapat sa iyo at ng mama mo. I love you, my baby Sabrina as much as I your mama. Huwag mong iiwan si daddy, okay? Rinig niyang humikbi ang binata. Daddy is bad, my princess. Don't be like me, okay? Be like your mama, always bright like sunshine. Ang hikbi ng binata ay mas lumakas iyon. Parang tinusok ng milyong karayom ang puso ni Althea. Hindi niya naisip na ganito ang magiging epekto ng ginawa niya sa binata. Nabigla na lang siya sa sandaling iyon. Don't leave daddy, okay? Ikaw na lang at ang mama mo meron ako. I don't have anyone at my side.
Huwag mong iwan si Daddy, ha? Pagod na si Daddy na mag-isa. Pagod na akong mag-isa. Mababaliw ako kung pati kayo mawawala sa akin. Mamamatay ako kung pati kayo iiwan ako. Kinagat ni Althea ang kanyang labi para pigilin ang boses niya. Her heart tightened. Ang sakit, ang sakit. Ramdam niya ang sakit sa bawat bigkas ni Steven sa salitang iyon. Pinahid niya muna ang luhang umalpas saka pinatibang ang kanyang ekspresyon. Pinahid niya ang pintuan at nakita niya kung papaanong mabilis na pinahid ng binata ang luha nito. Ilagay mo sa crib si Sabrina, utos niya sa binata saka tinungo ang banyo para kunin ang first aid kit. Kita niya ang sakit na bumalatay sa mata nito. I'm sorry if I carry Sabrina. Sorry, hindyang maumanhin ng binata saka ihiniga ang bata sa crib. Maupo ka doon, turo niya sa higaan nila. Para namang bata si Steven na sumunod sa kanya. Umupo din siya katapat nito. Akin na ang kamay mo, mautoridad niyang utos. Lahat ng sinasabi niya ay sinusunod lang ni Steven na walang reklamo. Napano ba tong kamay mo? Nakipagsuntukan ka ba ha? Nakipagbasag ulo ka? Dahan-dahan na umiling ang binata. I didn't. Bakit puros sugat tong kamay mo? Maga-sobra ang mga buko mo sa kamay. Hindi tinatapunan ng tingin ni Althea ang binata. Ayaw niyang tingnan ito, baka maiyak lang siya sa labis na pag-aalala. She's worried of Steven, of course. Normal lang naman na mag-aalala kapag mahal mo ang isang tao, di ba? I punched the wall. Amin ni Steven. Wala nang saysay magsinungaling ulit. Dahil ba sakin? No. Benendahan ni Althea ang kamao ng binata. Maga kasi iyon at may mga hiwa pa. Sunod naman niyang nilisan ang tuhod nito. Umupo siya sa sahig. Malamig ang sahig. Huwag kang maupo, pigil ng binata. Alam ko ang ginawa ko. Aniya kaya tumahimik ang binata. Pigil ni Althea ang maluha dahil sa itsura ng tuhod nito. May parte dito na kulay violet na at mayroon naman na pulang-pula. Puros sugat din ito. Bakit pa sobrang bait ng lalaking to? Naiinis siya minsan sa kabaitan ni Steven. Parang hindi niya deserve ang isang Steven sa buhay niya. Nilagyan niya ng ointment ang sugat nito saka tiningala niya ang tahimik na binata na nakatitig lang sa kanya. Nakakuyom ang kamay nito na para bang pinipigilan ang sarili na hawakan siya. May masakit pa ba sa'yo? Maingat niyang tanong. Umiling si Steven. Aside from my knees and head, no. Okay, sagot niya saka niligpit ang gamit at humiga sa kama. Tinapik niya ang bakanteng parte ng higaan. Halika rito. Pwede akong mahiga katabi mo. Parang takot na tanong nito. Tinapik niya ulit ang higaan. Higa ka dito. Gumapang ang binata papalapit sa kanya. Ang tuhod mo, saway niya. It's okay, humiga ang binata sa tabi niya. Pero parang hindi ito komportable kaya inunat niya ang braso. Mukhang nagets naman iyon ng binata dahil umunan agad ito at sumiksik sa kanyang leeg. Favorite place iyon ni Steven, ang leeg niya. Rinig niya ang hikbi ng binata. I'm sorry, I know I'm a horrible person. Mahal kita, masuyong sabi niya dahilan para maputol ang sasabihin sana ng binata. Mahal kita kaya hindi kita iiwan. Ako, kami ni Sabrina, hindi ka namin iiwan. Hindi sumagot ang binata, bagkus ay mas siniksik pa nito lalo ang mukha sa leeg niya. Ramdam ni Althea ang pagkabasa ng kanyang leeg kaya hinahagod niya ang likod nito. Wala kang dapat ikabahala, dahil hindi ka namin iiwan. Pamilya tayo kaya dapat sama-sama tayo. I only plan to cut Regan's fingers. Yun lang. Wala akong planong alisin ang katinuan niya. Sinabi ko lang sa mga tauhan ko na ilagay siya sa isang silid na walang bintana. Kwento ni Steven kung ano ang nangyari kay Regine. Alam mo, binibisita ko siya 3 araw pagkatapos mong manganak. Mas importante ka sa mga panahon iyon kaysa sa kanya, kaya ikaw muna ang inas-ikaso ko. Hindi ko naman lubos akalain na mababaliw siya ng kusa sa kwartong iyon. Nasa likod bahay sila ngayon. Nakasakay sila sa duyan na gawa sa UA. Magkaharap silang nakaupo. Hawak ni Steven ang anak at pinapaded ito sa tsupan, habang si Althea naman ay pinapaypayan ang anak. Maangin naman sa likod ng bahay nila pero trip niya lang pepeyan ito. Hindi din gaano kainit ang sikat ng araw kaya magandang tumambay sa labas. Steven decided to share himself to Althea. They're living together kaya okay lang na mag-open up sa kanya. May karapatan siyang malaman.
Sana lang hindi magbago ang tingin ni Althea sa akin. Uunahan na kita ha. Huwag kang magseselo sa itatanong ko. Panguna agad ni Althea. Tiyak siyang tataas agad ang kilay ng binata sa tanong niya. Si Kevin, bakit din siya nakulong? Steven grunted before snorting. Agad na umirap ang dalaga nang marinig yun. Kevin is wanted for selling drugs. Wala siyang kinalaman sa iyo, sa atin. Ni-report ko lang siya sa mga awtoridad. Nasaktuhan lang na may nangyari sa iyo kaya ka pinagbibintangan. Kanina ko pa gustong itanong to sa iyo, ani ng dalaga. Bakit ba may mga tauhan ka? Lagi mo na lang nababanggit ang my men na yan. Parang imposible naman na hindi ka importante na tao sa lipunan. Sa dami mong aalalay alam kong hindi ka basta-basta. Lumawak ang ngiti ni Steven. Kanina pa kita hinihintay na tanungin mo ako tungkol dyan. Masaya siya dahil papaano ay magkunting interest ang dalaga sa buhay niya. Akala ko hindi ka na magtatanong. Althea hissed, nahihiya lang akong magtanong dati. Parang hindi ka kasi approachable kapag seryoso ang mukha mo. Masaya ako na interesado ka sa akin, nakangiti pa rin si Steven. At para sagutin ang tanong mo, tinuro ni Steven ang sarili. Me, your handsome husband is an agent, baby. Bahagi ako ng isang pribadong organisasyon na tumutulong sa mga tao na magkaroon ng hustisyang kailangan nila. That is why I have men under my disposal. Kita ni Steven kung papaano nanlaki ang mga mata ng dalaga at umawang ang bibig nito. Sa kalaminggali nga ito sa paligid na animoy maghinahanap. Mahina siyang tinampol ng dalaga. Bakit mo sinabi sa akin? Hindi ba, bawal yung mga yon na sabihin sa hindi naman parte ng organization nyo? Yun ang nakikita ko sa mga palabas eh. Kapag secret organization dapat hindi ipinagkakalat. Steven heartily chuckled, baby it's an private organization not secret. Authorities and governments knows the themas, our organization. Hindi siya sekreto, pribado lang. Gayunpaman, ang aming mga pagkakakilanlan ay confidential. Ito ang tanging bagay na hindi namin dapat ibunyag sa isang taong hindi miyembro. Hindi naman ako member, bakit mo sinabi sa akin? Baka napahamak ka pa, may pag-aalalang tanong ng dalaga. Paano na lang kung malaman ng boss nito na may alam na siya? Na sinabihan siya ni Steven. Tumawa ulit si Steven. Ikaw ang pamilya ko, baby. Okay lang malaman. Alam na ni tatay. Agad naman lamambat ang mukha ng dalaga saka masuyo siyang nginitian. Pamilya nga tayo. Come closer, please. Masuyong utos ni Steven sa dalaga. Kiss me, please. Pabirong umirap ang dalaga, bakit parang ang demanding mo na ngayon ha? Panay na ang utos mo sa kin. Reklamo ng dalaga pero lumapit naman ito sa binata, at pinataka ng mababaw na halik ang labi nito. It's just a smack, baby. Hindi yun halik. Steven complained. I need the real kiss. Parehas lang naman yun. Naputol ang sasabihin ng dalaga nang bigla na lang inabot ni Steven ang kanyang batok, saka hinila ito papalapit sa binata upang halikan. Hinalikan ni Steven si Althea. Kinagat niya ang ibabang labi ni Althea dahilan para mapasinghap si Althea. Ginamit niya ang sandaling yun para ipasok ang dila niya sa loob ng bibig ng dalaga. Steven gave her a wet and deep kiss. That's the real kiss I'm talking about, baby. Mapang-akit na bulong ni Steven sa tenga ni Althea. Kitang-kita niya kung papaanong namula ang buong mukha ng dalaga kaya mahina siyang natawa. Huwag kang tumawa dyan. Wala namang nakakatawa. Mahinang saway ni Althea sa binata. Lakas talaga mang-asar neto kapag dinadalaw ng sampong. Isang malakas na tawa ang umalpas sa labi ni Steven, saka pinisil ang pisngi ni Althea at hinalikan ang noo nito. You're adorable, baby. Huwag mo nga akong tawagin na baby. Si Sabrina dapat ang tinatawag mo ng ganyan. Masungit na sabi ni Althea. Pero ang totoo niyan, labis ang tibok ng kanyang puso. Kinikilig siya kapag tinatawag siyang baby ni Steven. Our Sabrina is my princess and you're my baby. Althea rolled her eyes and it's a sexy sight for Steven. Don't roll your eyes like that again, baby. Steven grunted. I've been celibated here. Baka hindi ako makapagpigil at angkinin kita mamayang gabi. Sigurado akong hindi ka makakalakad ng 3 araw dahil aararuhin kita ng todo. Ang kaninang namumula na mukha ng dalaga ay mas lalo pa itong pumula. Tinampol naman ni Althea ang braso ng binata,
pero syempre nag-ingat siya na baka matamaan ang anak nilang mahimbing ang tulog sa bisig ng ama. Ang bastos mo, yuto na sabi ng dalaga saka bumaba sa duyan. Diyan ka na nga, ang halay-halay mo. Patakbong umalis si Althea na pulang-pula ang mukha. Hindi niya kinaya ang mga sinabi ni Steven. Kinakabahan siya pero parang excited siya. Ang naiwan naman na si Steven ay natatawang umiling. Althea is really an adorable little dwarf. Natawa na naman siya sa naisip bago kinausap ang anak na tulog na naman. Well, Sabrina is 2 months old. Natural lang dito ang palaging tulog. Your mama is really adorable, my princess. Kung hindi lang ako boto seong bata ka, naitak na kita kanina pa. Ang lakas ng loob mong halikan ang anak ko sa teritoryo ko. Ani ng boses na kadadating lang. Tumawa lang si Steven sa banta. Parang walang laman na pagbabanta para sa kanya. Masama ang maniliptay, saad ni Steven. Hi Miss Norton, mali talaga ako ng desisyon na payagan kang tumira dito, biro ni Jaime. Mas okay ka pa naman dati na boss kita. Pero ngayon, para mo na lang akong tropa kung kausapin Kapal din ng apog mo ano. Tumawa ng malakas si Steven. Totoo ang sinabi ni Tatay Jaime. Komportable kasi siya dito kaya parang tropa lang niya ang turing dito. Ito ay nagpapaalala sa kanya o sa kanyang ninong. He's been carefree every time he's talking to his Tatay Jaime. Malas mo tay, may manugang kang kasing gwapo ko. Hindi lang pala apog mo ang makapal. Pati din pagmumukha mo, ngumisi si Jaime. Hindi pa naman kita manugang. Hindi naman kayo kasal ng anak ko. Nang marinig iyon, biglang naalala ni Steven ang kanyang plano. Maybe a wicked one. I will be marrying Althea after she graduated. Pero gusto kong kasal na kami bago pa man siya mag-aral ulit. Babalik daw siya sa pag-aaral kapag mag-1 taon na si Sabrina. Hindi daw niya kayang iwanan ang anak namin habang maliit pa. Siguraduhin mo talaga pakakasalan mo ang anak ko, kundi puputulan ko yung kayamanan mo. Tumawa si Steven sa kasinabi ang plano sa tatay. Naiiling naman nang marinig ni Jaime ang plano ng binata. Baliw talaga mag-isip. Anong plano nito? Papermayan lang naman ang anak niya ng isang marriage certificate. Sino naman ang magpa-paperma sa marriage certificate niyo nang hindi nalalaman ni Althea, Aberha? Ikaw, tinuro ni Jaime ang sarili. Lou, bakit ako? May tiwala ako sa iyo tay, pagpapalakas loob na sabi ni Steven. Kaya mo yan tay. I'm crossing my fingers. Ako na ang bahala sa pagproseso, aabutin lang ng 1 araw na proseso pag ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko. Naiiling na tumawa si Jaime. Loko ka talagang bata ka.